Si Casper ay bahagi ng isang delikadong grupo na tinatawag na MS-13. Nakatira siya sa lungsod ng Tapachula, Mexico, malapit sa hangganan ng Guatemala, at sinusubukan niyang dalhin sa grupo ang isang 12 taong gulang na batang si Benito. Sinusubukan ng lola ng bata na ilayo siya sa ganitong buhay, pero nauwi pa rin si Benito sa pagkilala sa pinuno ng lokal na gang. Para makapasok, may ritual ng pagsisimula. Kailangang tiisin ng bagong miyembro ang bugbog mula sa iba pang kasapi hanggang mabilang ng lider na si Lil Mago hanggang 13. Kahit sugatan, kinaya ni Benito at binigyan siya ng palayaw na smiley. Samantala, isang dalagang Hondureña na si Sarah ay naghahanda ng lisanin ng kanyang bayan. Bibiyahe siya kasama ang kanyang tiyuhin at ang kanyang ama, na matagal na niyang hindi nakakasama, patungo sa Estados Unidos. Sa Tapachula naman, nakatagpo si Casper ng isang matandang babae na nagbebenta ng mga imaheng relihiyoso at kinastigo siya dahil inilagay niya ang bata sa masamang sitwasyon. Pagkatapos noon, bumili siya ng maliit na palumpo ng bulaklak at nagtungo sa silid ng nobyang si Marta. Ang pagkikita nila ay napansin mula sa malayo ni Smiley, na nakahalata ng pagiging malapit ng dalawa. Nakiusap si Casper sa bata na huwag sabihin sa kahit sino, lalo na kay Lil Mago. Maya-maya, bumalik sina Casper at Smiley sa hideout ng gang. Unti-unting nakilala ng bagong miyembro ang ibang kasapi at ang pang-araw-araw na gawain doon. Sa isa sa mga bahay ay may mga baril, ngunit tanging ang makakapagpakita ng halaga lamang ang pinapayagang gumamit nito. Dumating si Lil Mago na may kargang sanggol at dinala ang mga tao niya sa isang lugar kung saan ikinukulong ang isang kasapi ng karibal na gang. Ang binata ay nagtangkang tumakas palabas ng lungsod gamit ang tren ngunit nahuli. Binigyan si Smiley ng isang improvised na sandata at inutusan na tapusin ang buhay ng bihag. Naganap ang pagpatay at itinapon ng malupit ang katawan. Sinabi ni Lil Mago sa bata na bahagi na siya ngayon ng isang pamilyang may 1,000 na kapatid at mapoprotektahan siya saan man. Ngunit si Casper ay pinagsabihan ng iba pang miyembro dahil dapat ay binabantayan niya ang lugar malapit sa Riles. Itinanggi niyang pinabayaan niya ang tungkulin. Samantala, makalipas ang 3 araw na paglalakad, nakarating sina Sarah at ang kanyang pamilya sa hangganan ng Mexico at Guatemala. Pinahinto sila ng mga lokal na opisyal, pinahubos ang kanilang mga bulsa, at pinayuhang magpaalam bago palayain. Pagkatapos ay nagtuloy sila sa estasyon ng tren sa Tapachula at nagpahinga sa loob ng isang bagon. Lumabas ang tiyuhin para bumili ng tubig at ipinaliwanag ng ama na ang paglalakbay patungo sa hangganan ng Estados Unidos ay aabutin pa ng 2 linggo at iilan lamang ang nakakaraos. Nalantad din na mayroon siyang ibang pamilya at nais niya silang muling makapiling matapos siyang ma-deport pabalik sa Honduras. Nagpasalamat si Sarah dahil isinama siya ng ama sa paglalakbay na ito. Bumalik sa Tapachula, muling nakatagpo ni Casper si Marta at ibinahagi ang kanyang pangarap na buhay kasama siya sa Texas. Ngunit pinagdudahan siya ni Marta, iniisip na itinatago lamang siya ni Casper para magkaroon ng iba pang babae. Nang makita si Marta ng ibang kasapi ng gang, agad siyang nagustuhan ni Sol, ang pangalawa sa leader matapos si Lil Mago. Sa ilalim ng presyon, sinabi ni Casper na kaibigan lang niya si Marta, bagay na ikinasakit ng damdamin ng dalaga. Sa estasyon, dumating sa wakas ang tren na hinihintay ng mga migrante. Paan ito ng mga tao hanggang bubong, ngunit nakasakay pa rin sina Sarah at ang kanyang pamilya. Kaagad silang nakatanggap ng masamang balita, isang tren ang nadiskeril at dahil dito hindi sila nakabiyahe sa araw na iyon. Napilitan silang matulog sa sahig habang hinihintay ang susunod. Samantala, tinipon ni Lil Mago ang grupo sa sementeryo upang parusahan sina Casper at Benito dahil sa pagsisinungaling at pag-iwan sa pwesto, dahilan upang makatakas ang isang kalaban. Hiningi niya ang katotohanan, ngunit hindi umamin si Casper. Bilang parusa, kinuha ni Sol ang kanyang baril. Tumanggi ring magsalita si Benito. Sa oras na iyon, dumating si Marta sa sementeryo upang ipakita sa lahat na siya ang kasintahan ni Casper. Inutusan ni Lil Mago na huwag siyang ihatid pabalik, kundi siya mismo ang bahala. Bilang kaparusahan sa kasinungalingan, kinailangan ni Casper na tiisin ang 13 segundo ng pambubugbog. Ganoon din si Benito. Agad na napansin ni Lil Mago na nagsinungaling si Casper dahil sa babae. Inutusan niyang umupo si Marta sa kanyang tabi at nagsimulang magpakita ng nakakatakot na asal. Naramdaman ni Marta ang panganib at nagtangkang lumayo, ngunit itinulak siya ng malakas at tumama ang kanyang ulo sa isang lapida. Hindi siya nakaligtas. Dumaan si Lil Mago kay Casper at malamig na sinabi na wala na siya at makakahanap siya ng iba. Bago umalis, binalaan niya na kapag muling nagsinungaling, siya ay papatayin. Kinabukasan, nakasakay na rin sa susunod na tren ang mga migrante, na unti-unting umalis.
Sumakay din si Lil Mago at ang mga kabataang miyembro ng gang sa isa sa mga bagon. Sa maghapon, bumuhos ang malakas na ulan at lahat ay nagsikap na magtago habang naghahanda ang grupo para kumilos. Binigyan si Benito ng isang improvised na baril at si Casper naman ng itak. Itinutok ni Lil Mago ang sariling baril sa mga pasahero at humingi ng pera. Ninakawan nila ang isang pamilyang galing Honduras at siya'y humawak kay Sarah. Maaaring sa sandaling iyon ay naalala ni Casper si Marta sa anyo ng dalaga. Nang magsimulang gumalaw ang tren, bigla niyang sinaksak si Lil Mago sa leeg gamit ang itak. At ayan, mga kaibigan, ito na ang malaking baliktaran. Kung sa tingin mo rin ay karapat-dapat igalang ang ginawa ng ating bida, i-like mo na agad, dahil sigurado akong maaantig ka sa ending ng kwento. At nang walang paligoy-ligoy pa, balik tayo sa recap. Hindi nakaligtas ang leader at itinapon ni Casper ang kanyang bangkay palabas ng bagon. Kaagad niyang inutusan si Benito na tumalon din upang makauwi na. Nagduda pa rin ang mga immigrant kay Casper at pinag-isipan kung itatapon siya palabas ng tren. Dahil hindi natulog sa magdamag, nakatulog siya ng sandali. Lumapit ang ilang kalalakihan na may dalang itak at bato, pero pinigilan sila ni Sarah at nailigtas si Casper. Samantala, nagluksa ang gang sa pagkawala ni Lil Mago, gumawa ng mga senadoryos ng kamay at nagpakita ng lungkot. Ngunit si Benito ang pinagbalingan. Dahil hindi siya gumamit ng bala upang patayin ang traidor, tinakot siya ni Sol na palalayasin mula sa samahan. Upang patunayan ang katapatan, siya mismo ang humiling na siyang maghahanap at papatay kay Casper. Binigyan siya ni Sol ng isang kargadong baril at sinabing kung hindi niya tutuperin ang misyon ay huwag na siyang bumalik. Sa isang paghinto upang kumuha ng tubig sa maruming sapa, nagpadala si Sol ng mga bantang mensahe kay Casper. Lumapit si Sarah, sinabi ang kanyang pangalan, at nagbigay ito ng kaunting pagkain. Ngunit tumigas na ang puso ni Benito dahil sa gang, at ipinagmamalaki niya ang misyon niyang tapusin ang kaibigan, habang sinasabihan siya ng iba na mag-ingat pero gawin ang tungkulin. Nagpahinga si Casper at, upang hindi mahulog, itinali ang sarili sa bagon. Kinaumagahan, itinapon niya ang kanyang cellphone. Sa pagdating nila sa destinasyon, nagbanlo ang mga immigrant sa istasyon, nagayos ng sarili at naghanda ng tanghalian. Ang mga lalaki ay pumila para makatawag sa kanilang mga pamilya. Natagpuan ni Sarah si Casper na nakatago sa isang silungan at nangakong dadalan siya ng pagkain. Ngunit binalaan siya ng ama na lumayo rito. Paalala niya na mahaba pa ang kanilang lalakbayin at wala dapat makapigil. Samantala, tumigil si Benito sa isang bayan at agad siyang sinalubong ng iba pang miyembro ng gang na nakakaalam na ng nangyari sa Tapachula. Binigyan siya ng pagkain at tirahan. Iminungkahi ni Sarah na sumama si Casper sa kanila hanggang New Jersey, ngunit natakot itong matagpuan ng gang. Hindi sila nagpapatawad at, sa katunayan, ilang kasapi na ang gumagala sa estasyon, nagtatanong tungkol sa isang lalaking may tato ng luha. Isang palaboy ang nagbigay ng direksyong tinahak ni Casper. Dahan-daang lumapit si Casper kay Sarah at nagsimulang maglakbay kasama ang kanyang pamilya. Sa isang paghinto, nag-abot ng prutas ang mga nakikiramay na residente. Sa isa pa, nagbabala si Casper na bumaba lahat dahil binabantayan iyon ng mga immigration agent. Tumakbo ang grupo sa tabi ng tren upang makaiwas. Dumating ang mga tao ng gang sa mismong sandaling iyon. Tumakas si Casper at nagtago sa isang bodega. Sa kasawiang palad, si Benito at ang iba pa ay nakapasok sa teritoryo ng kalabang grupo at pinaputukan. Halos madiskubre si Casper ng isa sa kanilang ngunit naagaw ang atensyon dahil may nakita sa lupa. Nakatakas si Benito at ibinuntan ang galit sa mga tauhan na nabigong hanapin ang traidor. Bumalik si Casper sa tren at sa pagkakataong ito, tinanggap na siya ng pamilya ni Sarah. Gayunman, ayaw niyang mailagay sa panganib ang lahat. Tumalon siya mula sa bagon habang natutulog ang iba. Sa kanyang pagkagulat, sinundan pala siya ni Sarah at malayo na ang tren. Litong-lito, tinanong niya kung bakit ito ginawa. Itinuturing na niya ang sarili bilang isang taong walang kinabukasan, ngunit ngayon ay natatakot na rin siya para sa kapalaran ng dalaga. Nagising ang pamilya ni Sarah at nadiskubreng tumakas siya. Sa bayan kung saan naroon si Casper ay nakatira si Taya Tunan, na may koneksyon sa gang. Nabigla siya nang marinig na nais tulungan ni Casper ang dalaga ng walang kapalit. Binalaan din niya na malabo ang kanyang kinabukasan dahil may mga miyembro ng MS-13 na dumaan doon at nagtanong tungkol sa kanya. Umaasa si Casper na hindi siya ipagkakanulo. Ang tiyo ni Sarah, na siyang nagpalaki sa kanya, ay nais sanang maghintay sa estasyon, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang kapatid na kailangan nilang magpatuloy upang hindi masayang ang pagkakataon na makarating sa paroroonan. Samantala, tinulungan ni Tunan sina Casper at Sarah na magpatuloy paakyat sa hilaga.
Sa ilang pader, may mga marka at simbolo na iniwan ng gang bilang babala na hindi makakatakas si Casper sa kanyang hatol. Sa paglalakbay, ipinakita ni Casper ang kanyang mga pilat, mga bakas ng engkwentro sa pulis at ng mga parusang tinanggap mula sa gang. Ikanwento niya na pinatay ang kanyang nobya kamakailan lamang at natatakot siyang tuluyang masira ang buhay ni Sarah. Malapit na sa hangganan ng Estados Unidos, isang grupo ng mga estudyante ang naghagis ng bato sa mga migrante at sumigaw na umuwi na sila. Sa isang sandali ng dalamhati, nakita ni Casper sa screen ng kamera ang video ni Marta at sinimulang burahin ang tato niyang luha. Nahinto sila sa isang checkpoint ng militar, ngunit hindi nadiskubre ang mga imigranteng nakatago. Maya-maya, sinalakay sila ng mga immigration agents. Tinangka ng ama ni Sarah na tumakas, ngunit nahulog sa pagitan ng mga bagon at namatay. Nagpasya si Tonan na ipagkanulo si Casper sa gang, at naghihintay na sila sa isang junkyard. Subalit nakatalo na sila ni Sarah mula sa truck at dumiretso sa daang ginagamit ng mga migrante, kung saan nakaligo rin siya sa wakas. Sa silungan, sinabi ng isang lalaki kay Casper na ayaw nila ng mga taong katulad niya roon, at nagsimula ang isang gulo. Pinagitna ito ng isa pang immigrant na kasama ng pamilya. Ang parehong lalaking ito ang nagkwento kay Sarah na na-deport ang kanyang tiyuhin at patay na ang kanyang ama. Labis ang pagkabigla ng dalaga, siya'y lumayo ng umiiyak. 3 araw ang lumipas bago siya bumalik. Naniwala si Casper na maaari pa siyang makaalpas at pumayag na sumama kay Sarah hanggang New Jersey. Nakahanap siya ng isang lalaking tumutulong sa pagtawid ng mga migrante sa ilog, pero tig-iisa lang. Ibinayad ni Casper ang kanyang kamera at nagpas siyang si Sarah ang mauuna. Habang nasa kalagitnaan ng pagtawid, lumitaw ang mga armadong kalalakihan mula sa gubat at sinalakay si Casper. Tinangka niyang tumakas, ngunit humarap siya ng harapan kay Benito. Itinutok ng bata ang baril at pinagtibay ang kanyang katapatan sa gang. Walang pag-aatubili, siya'y bumaril. Lumapit ang iba pang miyembro at nagpatuloy sa pagpapaputok hanggang bumagsak si Casper. Lahat ay naganap sa harap ni Sarah, na sa kabila ng lahat ay nagawang makarating sa kabilang pampang. Umalis ang mga lalaki, iniwan ang bangkay. Hindi nawala ang pag-asa ng tiyo ni Sarah at nagpas siyang subukan ang dagat gamit ang isang maliit na bangka. Si Benito naman, opisyal ng tinanggap sa gang, ay binigyan ng kanyang tato. Samantala, si Sarah, nang makarating sa Estados Unidos, ay nagtungo sa isang pampublikong telepono at tumawag sa pangalawang asawa ng kanyang ama, sa pag-asang makakuha ng tulong upang magsimula ng panibagong buhay.